Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bible on Psalms 49 verse 15. Praise the Lord. But God will redeem my soul from the power of the grave, for he shall receive me. Praise the Lord. Okay. Kagabi ay nag-inform po sa akin si Brother Nemar of San Ignacio Congregation na nag-decide ang mga pamilya ni Brother Roland Magbanwa na ilibing na ang kanilang father na si Brother Roland. So, naburo lang siya ng Monday, kinabukasan kaagad, nag-decide sila na ilibing ang kanyang katawan. Ngayon naman sa araw na ito, ang siyang schedule mamaya alas 10 ng umaga, doon sa Mandog, libing naman sa labi sa katawan ni Brother Piling. Praise the Lord. So, normal lang yan. Kahit si Abraham inilibing, si Isaac, si Jacob, si Joseph, Moses, David, at the rest of his servants hanggang sa New Testament, even Jesus Christ experience also sa libing at lahat pa ng mga anak ng Diyos. Ang importante, hindi malibing ang ating kaluluwa doon sa libingan ng mga kaluluwa. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya nga, binasa ngayon, Psalms 49 verse 15, but God will redeem my soul from the power of the grave. Yan ang pinakamahalaga. For he shall receive me. Bahala na yung ating physical na katawang panglupa. Sadya man talagang babalik yan sa lupa at sadya man talaga yang iligpit at ilibing sa mahusay na pamamaraan ng paglibing. Basta wag lang mailibing ang ating mga kaluluwa doon sa libingan ng kaluluwa na walang iba doon sa dagat-dagatang apoy. That is the grave of the dead. Yan yung libingan ng mga patay. Kaya habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, na hindi tayo makasali sa mga patay. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, I am not the God of the dead, but I am the God of the living. Ibig sabihin yan, sabi pa niya, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob. You see Abraham, si Isaac, si Jacob, they were all dead already. Pero dahil sa kanilang faith and obedience dyan sa ating Panginoong Diyos, they will be still alive forever. Buhay pa rin sila forever. Bagamat inilibing ang kanilang mga labi, bagamat inilibing ang kanilang mga katawang panglupa doon sa Macpelah na binili ni Abraham bilang libingan ng kanyang clan. Pero they were all alive in the eyes of God. Spiritually, di sila patay. And God is still the God of the living. Yan ang pinaka-importante. Habang buhay tayo, hindi tayo makasama sa mga patay. Habang buhay tayo, lumakad tayo in the land of the living. Ipakita natin ang ating pananampalataya ay buhay sa Diyos. Ipakita natin ang pagsunod sa Diyos ay ito'y maaasahan niya dito sa buhay natin. Praise the Lord! Nakita naman natin how they committed their souls unto the Lord before they died. Kung paano nila kinumit ang kanilang kaluluwa doon sa Panginoon bago sila namatay. Kasi ang importante, ma-accept ka, matanggap ka. Kaya nga sinabi diyan, for he shall receive me. Yan ang pinaka-importante. Basahin natin Psalms 31 verse 5. Praise the Lord. Into thine hand commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Yan. Buhay pa tayo ngayon, i-commit mo na yung spirit mo sa Kanya.
para redeemed ka na niya. Anong redeemed? Bakit? Napunta ba yung ating kaluluwa doon sa apoy? Yes. Dahil sa pagkasala, we supposed to serve sin. The wages of sin is death. Pero ni-redeem tayo ng Diyos. Kinuha tayo ng Diyos sa ganong klaseng status at tinanggap tayo balik sa Panginoong Diyos. Kaya, pasalamat tayo dumating sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito yung naging daan na nampalataya tayo sa Diyos. Ito yung naging daan nagpakumbaba, nagsisi tayo. Ito yung naging daan na reconciled tayo balik dyan sa Diyos. Ito yung daan na redeem yung ating kaluluwa from the grave. Kaya ngayon, let's commit our soul unto the Lord habang nabubuhay pa tayo. Pag sinabing commit, you have already given your soul unto God to worship Him, to serve Him, to follow Him. Huwag mong isangla yung kaluluwa mo kay Satanas. Bigyan ka ng kayamanan niya, bigyan ka niya ng fame, pero committed na yung kaluluwa mo kay Satanas. Ibig sabihin yan, hahawakan ka niya sa paggawa ng kasalanan, hahawakan ka niya sa paggawa ng kanyang proyekto, na maraming mga taong matukso niya, maraming mga taong madala niya, mahatid niya, kahit naman sa karumaldumal na mga gawa sa harapan ng Diyos. Huwag mong i-commit yung kaluluwa mo kay Satanas. Doon natin i-commit sa Diyos para ma-redeem ka from the grave. Yun ang pinaka-importante sa buhay po natin. Praise the Lord! Kasi pag ang kaluluwa natin ang siyang mamatay doon sa grave na yan, forever ka nang ganyan. Wala ka nang lunas. Kaya nga everlasting punishment, permanent status or eternal destiny mo na yan. Kaya yan yung pinaka pagsikapan natin na habang buhay pa tayo sa sanglibutang ito, redeem na yung kaluluwa mo from the grave, from death. Basahin pa natin Psalms 56 verse 13. Praise the Lord. For thou hast delivered my soul from death. Wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the land, in the light of the living? Yes, habang buhay ka pa sa sanglibutang ito, you must be delivered, your soul must be delivered from death or from sin or from iniquity. Wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? Habang buhay tayo, para redeem na yung ating kaluluwa from the grave, lumakad ka sa liwanag kasama ang mga buhay. Buhay ang pananampalataya, buhay ang pagsunod, talima, pagsunod sa Diyos, buhay. Doon tayo mag-join sa kanila. Huwag tayo mag-join sa mga patay. Patay meaning to say, kaya nga mayroon ditong sinabi si Jesus, let the dead bury their dead. Yun yung mga patay sa pananampalataya, patay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. They are, they that live in pleasure, though they were buhay, but they were dead already. Patay na sila. Kasi nabubuhay sila sa kasalanan. Kaya dyan tayo dapat ma-redeem. Kaya kung hindi pa dumating sa atin yung counsel of the Lord, wala na tayo. Hindi na tayo entitled para ma-redeem sa grave na yan. Entitled tayo talaga dyan. Pero dahil sa counsel ng ating Panginoong Diyos, na-redeem tayo from the grave, at the same time, we will be received unto glory. We are bound to that glory of God, to the kingdom of God. Praise the Lord. Kaya sunod-sunod yung libing, pero hindi ang libing ng kaluluwa yan ng ating mga kapatid. Libing lang yan ng kanilang physical body. Ibig sabihin yan, thou art dust and unto dust you will return. That is just normal. That is just natural. Huwag nating katakutan.
Ang pinaka-importante, ma-redeem ang ating soul from the grave, from death. Okay, basa pa. How important the counsel of the Lord. Psalms 73 verse 24. Praise the Lord. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Yes. Thou shalt guide me with thy counsel, afterward receive me to glory. Hindi kay wala kang counsel of the Lord, o meron mang counsel of the Lord, hindi mo naman pinapakinggan. Para kang katulad sa mga tao sa panahon ni Noah. Merong counsel of the Lord para hindi sila mapahamak, hindi nila pinapakinggan, tinatawanan lang nila si Noah. Katulad din sa Sodom and Gomorrah, meron ng counsel of the Lord na dumating doon through angels. Hindi pa rin sila nakinig. Sayang lang yung counsel of the Lord. Kaya ang counsel of the Lord, ito yung magiging daan na tayo ay maligtas. Matapos nating pinaniwalaan at sinunod ang counsel of the Lord, tatanggapin tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Hindi kaya ang mag-receive sa iyo yung corruption. Hindi kaya ang mag-receive sa iyo yung apoy. Hindi kaya ang mag-receive sa iyo yung impyerno. Yun yung bunganga ng impyerno, yun ang mag-receive sa iyo. Dapat yung glory ang mag-receive sa iyo, sa atin. Praise the Lord. Basa pa, Hosea 13 verse 14. Lord. Praise the Lord. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. Yes. Kasi ang mangyayari doon sa impyerno, pag ma-receive, sino man tao ma-receive doon. Bakit na-receive siya doon at doon sa glory na-reject siya? Hindi niya tinanggap yung counsel of the Lord. Sana kung tinanggap ng tao ang counsel of the Lord, after that, you will be received to glory. Kung ayaw mo sa counsel of the Lord, you will fall. Saan ka magpunta? Doon sa baba, babagsak ka doon. At doon mo maririnig lahat ng mga pagsisisi ng mga tao. Pero pagsisisi na hindi na marinig ng Diyos. Pagsisisi na wala ng silbi. Pero para sa mga anak ng Diyos na doon tanggapin sa kanyang glory, repentance, hid from my face. Walang pagsisisi doon. Tapos na ang pagsisisi. Doon, puro puri sa Panginoon, pasalamat sa Panginoon. Luluwalhati ang lahat doon sa Panginoon. Puro lahat maganda ang pakiramdam ng mga tao doon. Kita na kayo ng tao na nagsisi tapos hindi pinatawad? Yan ang nandoon sa impyerno. Kaya, importante matupad ito. I will ransom them from the power of the grave. That is the intention of God sa bawat isa sa tao sa mundong ito. I will redeem them from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. Yun. Pero kaso, anong ginawa ng mga tao sa Panginoong Hesukristo? Di ba? He came to His own, but His own received Him not. Pumunta siya dito sa sarili niyang ginawa, pero ang kanyang sarili hindi tumanggap sa kanya. See? Di anong nangyari ngayon? Damage. Maraming damages ang nangyari. Kaya sa buhay natin, huwag tayong manatili sa kasalanan. Kailangan ma-redeem ka talaga dyan. Makuha ka talaga dyan. Para doon ka tatanggapin sa glory. So, we have to comfort the family of Brother Roland and Brother Piling. Kailangan maintindihan nila at malaman nila.
Simpa, wala kasing simba-simba na yung silang pamilya. Although gustuhin man ni Brad Piling, kaso kulang ang pagsisikap. Yung mga anak, balita ko, pumasok na sa bisyo. Pumasok na sa makamundo. Anong taon pa lang yun sila nakapunta dito? Sabi ni Brad Piling sa akin, 2016. Mabuti na lang sisi pa siya. Nung namatay daw si Brad Piling, sumigaw daw yung anak niya, si Gideon. Siya nagkwento sa akin Sumigaw ako ng malakas. Kung sa Bisaya pa, nagtiyabaw. Grabing tiyabaw niya. Mura siya ka ng giihaw nga baka, giihaw na baboy. Bakit? At that time, hindi niya maintindihan. Wala siyang salita ng Diyos. Wala siyang hope. Hindi niya maintindihan. Pero para sa mga children of God na mayroong salita ng Diyos, may pag-asa, may kinalalaman sa paghanda, hindi ka nasisigaw. Na para kang walang Diyos. Alam mo, you understood the ways of God. Naintindihan mo. At least na-redeem na siya from the power of the grave. Normal lang, natural lang yan. Matulog, babalik doon sa alikabok. Kaya napakahirap talaga ang buhay pag wala tayong counsel, wala tayong banal na salita ng Diyos. Praise the Lord! Ang pinaka-importante talaga na huwag manatili ang ating kaluluwa sa kasalanan. Kasi yan na yung magiging consequence, yung grave na yan, na impyerno. Basahin natin Psalms 16, verse 10. Praise the Lord. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Yes. Hindi mo iiwanan ang aking kaluluwa doon sa hell. Neither will thou suffer the Holy One to see corruption. Hindi ka niya hayaan. You will see corruption. They that sow in the flesh shall reap corruption. Yan yung impyerno. Kaya, napaka-importante sa buhay natin. Alam niyo yung mercy ng Diyos. Hindi niya tayo pinatay habang nandyan pa tayo sa kasalanan. Nagbigay siya ng pagkakataon, makarinig tayo ng kanyang ebanghelyo. That chance, do not slip out of your hand. Huwag mong ipawala sa kamay mo. Huwakan mo na yan. Redeem the time. Fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Grab the opportunity. Huwag mo nang pakawalan yan. Kasi time will come. Baka mamaya makatulad ka sa maraming mga tao na nagkumpiyansa sila. Di nila binigyan ng importance yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Yung mercy ba ng Diyos? At alam mo, if you failed to obtain the mercy of God, yung bang napakyas ka sa pag-angkon sa kaluoy sa Ginoo, kay wa nimo paminawa, ang kaluoy sa Dios maunay mo pasaylo, maunay mo luwas. Wa man ka maghinulsol, wa man ka magpaubos. Pag matapos ang lahat na yan, hindi ka naka-avail sa kanyang mercy. Yun nga, mercy. Bakit mercy? You will be judged without mercy. Hahatulan ka ng Diyos, wala ng mercy. Alam mo yung impyerno, walang mercy dyan. Yung mahulog ang tao dyan sa impyerno, walang mercy dyan. Bakit? Bakit walang mercy? Hindi ka na maalis dyan eh. Kaya nga yan lagi ang palaala ng ating Panginoong Hesukristo. Katakutan nyo ang makapatay sa inyong kaluluwa. Huwag nyong katakutan ang makapatay sa inyong laman. Kasi pag mapatay na yung kaluluwa mo, wala ng mercy. Yun ang mahirap. Kaya habang may mercy pa ang Diyos, grab it. Ayusin mo. Basahin natin. Psalms 86:13. Praise the Lord. For great
is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Yes, dahil sa iyong dakilang mercy sa akin, niligtas mo ang aking kaluluwa from the lowest hell. If you fail the mercy of God, di ka makaligtas sa lowest hell. Kaya yung mercy ng Diyos, samantalahin mo na magpatawad pa siya, magturo pa siya sa iyo, mag-guide pa siya sa iyo, mag-lead pa siya sa iyo. Nandyan pa yung will niya na ligtasin ka, mercy ng Diyos yan. Mag-ano ka na, makinig ka na, magpakabait ka na, mag-ayos ka na, tanggapin mo na yung proposal ng Diyos sa iyo na ligtasin, i-redeem ka niya from the power of the grave. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Wala namang ibang kaligtasan na tinuturing si Kristo, kundi yung maalis tayo dyan sa impyerno. Yun man, wala namang iba. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga magtaka ka dito sa Bible, there is no death in the path of the righteous. Walang kamatayan sa daan ng mga matuwid. Bakit? Ang daming mga matuwid dito na namatay man. Bakit sabihin mo walang kamatayan? He is not referring death in the physical body. That is not death in the eyes of God. That is changing your body from corruptible into incorruptible. That is promoting your status from corruptible to incorruptible. From mortality to immortality. From temporal into eternal. So, hindi kamatayan. Ang totoong kamatayan doon sa grave ng kaluluwa. That is the real death because no more hope. Wala ng paglaom. So, kung meron mang ililigtas ang Diyos doon sa grave ng kaluluwa, basa Psalms 89:48. Praise the Lord. What man is he that liveth and shall not see death? Shall he deliver his soul from the hand of the grave? Yes. Ano ang tao na mabubuhay at hindi makakita ng kamatayan? Liligtasin niya ang kanyang kaluluwa mula sa kamay ng libingan. Kaluluwa ang pinag-usapan dyan, hindi yung physical body. Gusto mong maligtas, mabuhay, hindi makakita ng kamatayan? Then, ay kung marinig mo lang yung mga testimonies ng mga namatay, ano man lang, yan, alam mo si Pastora Bibing Basbas, noon, naka-experience din yan, biglang namatayan. Yung spirit niya umakyat doon sa langit din. Hindi pa lang siya pinapasok doon, dahil hindi pa panahon. Balik siya. Sino pa? Yung si Lamek at saka si Sister Anita. Asawa ni Brother Joe. Pumunta doon. Sister Remy, bago yan siya namatay sa physical. Anong sabi nila? Ang sarap mag-separate yung kaluluwa mo sa katawan mo. There is no fear. There is no any worries. Very smooth. Tayo na tumitingin dito sa lupa, parang tayo ang nahihirapan. Pero no, hindi po. Praise the Lord. Kaya sabi ni yung anak ni si Gideon, anak ni Brad Piling, siya kasi yung nakakita talaga. Tumirik na yung mata ni Brad Piling, gumanon daw. Bago nawala ng hininga. Mga testimonies ng mga anak ng Diyos, when the soul depart from your physical body, you might see your own self. Makikita mo yung sarili mo na nag-separate sa katawan. When the spirit departed from the body, the physical will be dead. Ganun na, magpikit na yan. Katulad yan kay Mr. August na naprehan ko before sa Jensen. Hindi yan kamatayan. Ang kamatayan talaga yung grave ng kaluluwa. Kaya ngayon pa lamang, i-commit na natin yung kaluluwa natin sa Panginoon. Huwag kay Satanas.
Praise the Lord. Huwag mong isangla yung kaluluwa mo kay taning. Doon mo lagi yang i-commit. And how do you commit your soul unto God, yourself unto God? Do it. Huwag ka nang, you are no longer belong to sin, to Satan. You are belong to God for righteousness' sake. Gawin mo yan hanggang sa huli ng hininga mo. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Yan yung example na ginawa ni Lord Jesus. Basahin natin. Luke 23:46. Praise the Lord. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Yan. The most important is you will be received to the Creator. Yung bang matanggap ka niya. Yun ang pinaka-importante. Bahala na yung physical body na yan. Mabulok yan. Maano yan. Kaso si Lord Jesus hindi dumaan ng corruption. 3 araw lang siya sa libingan, na-resurrect na siya. So after the resurrection, he went back to heaven after 40 days. He was the first fruit of among the dead. Praise the Lord. Kaya, how do we commit our soul unto Him? Paano natin i-commit? Si Jesus hindi gumawa ng kasalanan. Basa. 1 Peter 4:19. Praise the Lord. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. Yes. Handa ka lagi. Pag kinumit mo yung kaluluwa mo sa Kanya, in well-doing. Huwag ka nang gumawa ng bad. Mabuti lahat. Hanggang sa kahuli-hulihan ng iyong isip, ng iyong salita, lahat ng iyong paningin, puro well. Hanggang matanggap ka dyan sa Panginoong Diyos. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as a faithful Creator. Nakakita na kayo ng tao dito na habang binabato, inumit niya ang kanyang kaluluwa in well-doing. Habang binabato siya, iniwasan niyang mag-hate sa kanyang kaaway. Habang binabato siya, iniiwasan niyang mag-revenge sa kanyang kaaway. Habang binabato siya, binild up niya sa kanyang isip, sa kanyang salita, Lord, lay not their sins to them. Huwag mong ipataw sa kanila ang nagawa nilang kasalanan. Basahin natin last verse. Acts 7:59. Praise the Lord. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Yan. So, ano ang ginawa niya after he commit his own self? Basa, verse 60. Acts 7:60. Sige, idugtong mo lang yung last verse. Praise the Lord. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Yan. Wala siyang hatred. Wala siyang regret sa buhay niya. Wala. Basta, malinis siya. Lord, wag mong ipataw sa kanila ang kanilang mga nagawa laban sa akin na hindi maganda. Ibig sabihin niyan, he opened the door for his enemies to be forgiven. He opened the door for his enemies to be saved. Nandyan pa rin yung love. Nandyan pa rin yung good intention sa kanyang kapwa. Praise the Lord. O yun na. Accept my spirit, Lord. Tanggapin mo ang aking kaluluwa. Kaya ganun po. Salamat po tayo sa ating Panginoong Diyos. But God will redeem my soul from the power of the grave, and He shall receive me. Yun ang pinaka-importante na natubos tayo from the power of the grave. Kaya kahit maglibing tayo ng maraming mga
katawan ng mga anak ng Diyos, never mind. That is just natural, that is just normal. And the most dreadful, yung ilibing ang kaluluwa mo doon, itapon doon sa libingan, sa impyerno. Huwag nawa mangyari yan sa lahat sa mga anak ng Diyos. Kaya magsikap tayo. No? Let us be strong in the Lord. Let us commit our soul unto Him, which is our Creator, in well-doing. Tandaan natin lagi yan. Kaya magpakalakas tayo sa Panginoon. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.